26 na taon na nakalilipas, kahit maraming pag-aaral na ang sinagawa. Kahit may mga naaresto na at nakulong, marami pa ring pagdududa sa tunay na pangyayari na naganap noong araw ng August 21, 1983. Si Rolando Galman ba ang pumatay kay Ninoy Aquino? Kung hindi siya, sino? Magandang gabi, ako naman, Arnold Glavio. Mga tanong ng kahapon, sisira sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Saan tayo pumunta? Dito. Sige, pala. Labing siyam na putok ng baril ang umalingaw-ngaw noong tanghali ng August 21, 1983 sa Manila International Airport. Maya-maya, nakadusay na sa tarmac ng paliparan ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Kalabas pa lang niya mula sa flight C-1811 na kanya sinakyan mula sa ibang bansa. Sa di kalayuan naman, natagpuan ang bangkay ng Dimanim Blue, ang taong tinuturong bumaril kay Ninoy. Ilang araw pa makalipas ang pamamaslang bago nakilala ang bangkay, si Rolando Galman. Tubong Nueva Ecija si Rolando Galman, panganay sa siyam na magkakapatid. Grade 4 lang ang kanyang natapos dahil sa kasalatan sa buhay. Talagang matulungin sa magulang. At kung kami walang ulam, yun naghahanap ng ikinabubuhay namin. Nang makapag-asawa at magkaroon ng anak, sa San Miguel, Bulacan sila namuhay na mag-anak. Para sa kanyang nag-iisang anak, mabuting tao si Rolando Galman. Tahimik na tao, normal, nagsasaka lang sa San Miguel. Sa mga tao kasi na nakapaligid sa amin noon, yung mga kapitbahay namin, wala silang masasabi na naging masama ang tatay ko kasi naging mabuti siyang kapitbahay, naging mabuting kaibigan. Ngunit sinasabing may ibang pagkatao itong ikinubli. Isang tao mahaba ang record eh. Talagang nakapatunan ng tao hanggang sa harto na. Labas-pasok si Galman sa kulungan sa kaso ng illegal possession of firearms at ammunitions, attempted murder at robbery. Tininuan daw siya ni Colonel Arturo Custodio ng hukbong panghipapawid para makalaya sa kulungan. May mga pangyayari na ganun na nakulong yung tatay ko. Which is alam ko pinagdusahan niya, pinagbayaran niya na rin yun. Gusto na sanang ayusin ni Rolando Galman ang kanyang buhay, ngunit tila iba ang nakaguhit sa kanyang tadhana. Rolando, tumama ka sa akin. I was 10 that time, na August 17 na sinundo yung tatay ko sa bahay namin. Si Colonel Arturo Custodio and Boy Casuico. Actually, 4 sila doon na sumundo sa tatay ko. Na normal na sa akin yun, yung pinupuntahan siya ng mga kaibigan niya, aalis sila. Pero yung pinakamatagal na hindi bumalik ang tatay ko, Yun na pala ang huling beses na makakasama ni Rolando Galman ang kanyang pamilya. Ano, bakit? Lando? Lando? Ayon sa sinumpang salaysay ni ex-Master Sergeant Pablo Martinez,
Noong August 19, 2004, isa sa sundalong nahatulan na may kinalaman daw sa pagkakapatay kay Ninoy, may pagbabadya na ng hindi maganda sa dating senador. Darating si Ninoy sa noon. At ang gustong bumalik bilang barang kapalit ni Apo, sabi niya, referring to President Marcos, no? Ang gusto niyang pumalit ay si Ninoy. Pero itong mga tao na sabi niya, sa malapit sa kanya, ayaw nila kay Ninoy. Ayun, sinabi nila sa akin ang plano. Kwento pa ni Martinez, isang buwan bago dumating si Ninoy sa bansa, ay pinatawag na siya ni Colonel Romeo Ochoco, ang Deputy Commander ng Aviation Security Command o ABSICOM, sa Carlson Hotel sa Paranaque noong August 19, 1983. Una nagkakilala sina Martinez at Galman. Pinakilala din daw ni Colonel Ochoco si Galman kina Philippine Constabulary Brigadier General Romeo Gatan at Hermilo Goswico, isang negosyanteng taga Nueva Ecija. Si Galman, siguro ang tingin ko sa kanya, talagang probinsyano. Makita mo yung kamay niya dito, talagang manggagawa talaga. Farmer na farmer ang dating niya. Ako, ano ba klaseng tao ito? Ito bang klaseng taong papatay ka ang gano'n? Inabutan ni Colonel Ochoco ng 357 Magnum Revolver si Galman. Sa kanya na may kalibre 38 baril ang ibinigay. Binigyan kami ng baril na alam ko na siya nga ang babaril. Nung tinisting na namin yung baril, minustra sa akin, lapit pala ang pagbaril niyan. Malapitan. Ayon naman sa Agrava Fact-Finding Board na binuo pagkatapos ng pamamaslang kay Ninoy, dinala ni Galman si Ana Oliva sa Carlson Hotel isang araw bago ang pagdating ni Ninoy. Si Ana ay nagtatrabaho sa Del Monte Supper Club sa Caloocan City bilang receptionist. May mga nakapagsabi sa akin na after na sinundo nila ang tatay ko noon, parang sinama pa nila sa good time ang tatay ko, binigyan nila ng babae. So, yung dalawa na yon na naging biktima na magkapatid, sila yung last na nakasama ng tatay ko. Umaga ng Agosto 21, 1983, tinipon daw muli ni General Romeo Gatan sina Martinez at Galman. Ngunit si Master Sergeant Martinez ang babalit sa iyo ang nagkamaliman. Inabutan din daw si Galman ng uniforme na pang-maintenance sa aeroplano na isusuot niya papunta sa tarmac. Alas 12 ng tanghali nang umalis sina Martinez at Galman sa hotel para pumunta sa Manila International Airport. Napasok kami dahil nakasakay ako sa staff car ng Vice Commander. Naroon ako at kilala naman ako ng gwardiya. Kaya nakapasok kami. Nang lumapag ang aeroplano, ninot dali-dali raw pumeso sina Galman at Martinez sa likod ng unahang gulong ng aeroplano. Mga 1 week after ng August 21, sinabi na sa akin ng nanay ko na yung mga pangyayari, na wala ng tatay ko, na siya yung tao na nakasama na namatay ni Senator Aquino sa airport. At doon na rin nagsimula yung palipat-lipat namin ng bahay ng mami ko kasi may mga tao na
na sumusunod sa, nagpupunta sa bahay namin.